Yan. Morning mga idol. Morning. Ito na naman tayo mga idol. Shoutout na naman sa inyo dyan. Saan man kayong panig ng ating bansa naroon. Ay binabati ko kayo sa magandang hapon. At syempre naman mga idol, tulad pa rin ng dati, tayo naman magkukwentuhan lang na may kaugnayan pa rin sa mga napapanahong issue. Kaya nga, pero tatalakayin natin ngayon halo-halo. Halo-halo system. Unahin natin yung napanood natin doon sa kapwa natin vlogger na yung mga kulto na hindi ako nagkamali, Surigao yun Inuuli ng mga pulis. At sila di umano ay hindi yata tinatablan ng bala o anumang sandata. At ang gusto nila mangyari, pasunurin sa kanila ang mga tao. Oo. At meron silang ibang Diyos na kinikilala. Kaya nga, yun, nagkaroon yata ng konting kaguluhan doon, pero nasa kote naman yata. Kaya mga idol, ang panahon natin ngayon, pasama na talaga ng pasama. Kung ano-ano na, mga lumalabas na, mga pangyayari. Oo. Kasi nga, yan ang palatandaan na nalalapit na ang talagang takdaang panahon. Hindi pa yan. Wala pa kayong Antikristo na lilitaw Yung magpapakilala mismo siya na siya si Kristo At yung gagawa ng mga kung ano-anong kababalaghan na pare aakitin din ng mga tao na mapasunod. Pero sa mga nangyayaring ganyan, ang Iglesia ni Cristo hindi nababahala dahil kasi alam na yan Alam na ng mga Iglesia ni Cristo na mangyayari yan, mga bagay na yan bago dumating ang wakas. Kaya lang, siyempre, yung mga walang alam at hindi nakahanda sa ganyan, yun ang mga pangunahing mabubulaga at matataranta pagdating ng nangyayari na yan, mga bagay na yan. Kaya kasi, sa ayaw natin sa gusto, mangyayari yan Eto na nga, umpisahan na ni Epipanyo, ng Labrador. Tapos igundahan pa ng ating mga kababayan na kung ano-ano mga ipinapakita. Pero yung mga kulto-kulto na yan pagka nakatapat yan, yung mga idol natin, mga antingan, hindi rin ubra yan. Yung mga idol nga natin antingan, hindi nagmamayabang, hindi nagmamalaki o ano sila. Pero may kakayahan. Lalo na yung idol natin si Commander Baltugan, matindi yun. Pero simpleng tao lang yun, napakabait. Kaya marami tayong mga idol dyan, ng mga antingan, kagaya ni Idol Isnatak Imatak. Oo. Si Lamorok Milam. Marami dyan At saka yung mga Bertodista na yung sila daw may mga gabay na kidlat at kakaiba ang kanilang taglay na kapangyarihan. Wala sa ibang ordinaryong tao. Marami naglalabasan ngayon mga idol na mga antingan. Sigundahan pa ng ating mga paranormal expert. Tulad ng idol natin si Ed Kaluwag. Marami tayong mga idol dyan na talagang may kakayahan pagdating sa mga bagay na spiritual. Pero hindi mo sila makikitaan na nagyayabang o nagpapakita ng kung ano-ano. Diba? At yun nga, nabanggit ko na nga sa kanilang mga video na nag-comment ako, malalaman nyo yung mga taglay nyo pag lumitaw na ang Antikristo. Kung kayo ba ay kapanalig niya o kayo ay kalaban niya.
Di ba? Tama? Kasi talagang mangyayari yan eh. Bago dumating ang wakas eh. Kaya mangyayari nga nito pagka nagkataon na lumitaw ng Antikristo, yung mga antingero na mga idol natin. Baka yan ang unang nilang masasagupa. At yan ang unang sasalungat sa kanila. Oo. Lalo na yung ating idol, si Commander Bantugan, hindi mo yung mapapasunod sa mali. Ibang klaseng taong yun. Nasa panig ng katuwiran lagi yun. At hindi yun mayabang. Ganon din yung idol natin si Ed Caluwag. Yan, may kakayahan yan. Si Isnatak Imatak. Tapos ito si Idol Lamorok Milam. Ano tayong mga idol, tapos may mga tiga-ibang lugar pa na talagang sila yung mga grupo rin sila, mga antingan din. Oo, nagpapataga, hindi nga tinatablan eh. Pinapakita sa video. Kaya, hindi nakakapagtaka yung mga ganyang bagay. Kaya lang, itong nangyari at sa parting Mindanao ito, mga punto ito yung nasa kopi ng tao. Sa mga sundalo lang, hindi na sila obra eh. Oo. Mga sundalo lang natin. Hindi na sila obra. Sa ating mga kapulisan. Pwede ba naman yun na nasa kopi mo isang bansa, magkakaroon ka ng sariling gobyerno? May sarili silang gobyerno eh. Yun naman na hindi tama. Di ba? Mga idol, unti-unti na, naglilitawa na. O yan ang mga palatandaan eh. Mga tanda yan na nakalagay sa Biblia eh. At susulputan yan. Kaya nga, sa mga iba nating idol na kapanalig natin eh, nagko-comment ako sa mga ano nila na kung ano yung mga taglay nyo, ingatan nyo. At magagamit nyo yan pagdating ng tagdang panahon. Oo, meron tayong mga idol na talagang mga paranormal expert eh, mga manggagamot yung iba. Noon. Bukod pa rin sa mga yun, meron lang in-announce ang ating barangay, mga idol, tungkol sa malagang announcement. Kaya, samantala natin pinakinggan. Yun, tuloy natin ang ating kwentuhan tungkol sa mga bagay na nangyayari sa ating kapaligiran. Ngayon, bukod pa yung mga napipintong digmaan na yan, no? Talagang magaganap yan eh. At saka yung mga kalamidad na napipinto rin sa atin. Tulad yung nabiguan na yan, no? Tapos may mga pinapakita pa sa social media na may mga lugar daw na dadanak ang dugo. Yung mga nakakatakot na pangyayari yun eh. Pero yun, kung ikaw hinirang ng Diyos, hindi mo dapat katakutan yun. At alam mo nang mangyayari yun. Kaya nga, ang the best natin gawin dyan, manalangin na lang tayo at humingi ng awa sa ating Panginoon. Sana huwag tayong madamay sa mga ganyang uri ng mga tao na may mga sariling layunin. Di ba? Gaya ng mga kulto-kulto na yun. Oo. Ang mabuti pa nga yung mga idol natin, mga antingan eh. Wala silang sariling layunin. Dapat ang kanila lang, tutulong sila sa nangangailangan ng tulong, lalo yung mga sinasalbahin ng mga masamang espiritu, yung mga inaalipin ng kung ano-ano mga elemento. Yan. Buti pa yung mga yun. Talagang simple lang sila pero may kakayahan. Oo. Ganyan ang mga uri ng tao na talagang bagamat meron silang sariling kakayahan na taglay, spiritual, hindi nila ito pinagmamalaki. Bagkos, sinasarili nila. At ginagamit nila ito sa mabuti. Lalo ito sa mga nangangailangan ng kanilang tulong. Di ba? Kaya na, mga idol, ito inyong lingkod kahit papano, bagamat ako yung Iglesia ni Cristo, marami tayong kaibigan dyan ng mga spiritual, mga paranormal. Oo, pangunahin na nga, kaibigan natin, si Commander Bantugan. Oo, si Idol Ed Caluwag. O, at saka iba pa, sila Isnatak, Imatak. Yan, sila Lamorok Milam na yan. At yung iba pa mga Bertudis na napapanood natin. May mga video silang inilalabas tungkol sa kanilang mga kakayahan. Pero,
hindi sila kumakalaban sa ating pamahalaan. Oo, hindi sila kumakalaban sa ating pamahalaan. At wala silang sariling mundo na ginagalawan. Kung ano ang batas natin, kung ano natin, doon sila. Oo, yun ang kagandahan dito sa mga idol natin, mga antingan. Marami tayong mga idol na antingero, sa totoo lang. Pero yan, umpisa, naglalabasan na sila. Kaya nga, minsan pag nagko-comment tayo doon sa kanilang mga video, idol, siguro kaya naglalabasan na kayo, kayong pangunahing makakalaban nitong lilitaw na Antikristo at gagamit nito ng mga kasangkapan. Oo, yan natin malalaman kung sino ang tunay. Oo, at kung sino ang Diyos, sino ang Antikristo, di ba? Ito yung lingkod, idol, kahit pa paano, meron din tayong konting alam pagdating sa spiritual. O, nabanggit ko na sa mga una kong video, yung bayaw kong manggagamot, matagal din ako nakasama nun. Kaya lang, pinagpahinga na siya ngayon, wala na siya. Kahit paano, nabigyan ako, naturuan ako ng konting kaalaman tungkol sa spiritual. At bago pa ako naging Iglesia ni Cristo, dati na rin akong may taglay. So, pero, yan lang, pang sarili ko lang, pang pamilya, pang suporta sa sarili. Ano lang. Tapos yung mga idol natin, mga nasa Ghost Explorer, Ghost Hunter. Yan lang, mga idol natin, mga Ghost Hunter na yan. Yung mga tunay, na Ghost Hunter, mga paranormal na yan, na hinaharap din yan, mga katatakutan ng mga pangyayari. Yung pupuntahan yung mga abandonadong building, abandonadong bahay, o mga haunted house. O marami tayong idol dyan sa Ghost Exploration. Si Idol Dax Adventure. O si Idol Master Gala. O di ba? Yan ang mga matitindi. Ngayon, ito si Idol Bungo, na idol din natin, isa ring vlogger, debunker naman yan. Ang dinidebunk niyan, nire-reactan niyan, yung mga fake na ghost hunter at ghost explorer. Pangunahin ang tinitira niyan. Sila Idol Donsky. Oo. Yan, sila Kuya Red. Ang binabanatan yan Kasi, mga fake ghost hunter ghost explorer Ngayon, tayo naman, idol tayo, kahit ano sila, kahit sino pa sila. Walang masamang damo sa atin Diba? Lahat yan, idol natin. Kasi nga, bakit naman yung may kagalit ka o meron kang nagdahilan sa ganyang mga bagay, di ba? Kung ano yung kanila, hayaan mo sila. Kanila yun Oh. Yung sabi nga sa mga Buholano Idya, aho. Di ba? Yung kanila. Yung sa'yo. Ganon. Kaya ako, idol ako lahat ng ating mga idol. Ano man ang kalagayan nila, ano man ang kakayahan nila, ano man ang nalalaman nila. Hindi natin sila kinukontra kasi lalo't nakakatulong naman sa ating kapwa, di ba? Lalo yung mga sinasalbahe at inaalipin ng mga masamang espiritu. Oo. Na ginagamot nila. Basta nakakatulong, okay yun. Diba? At hindi naman nakakalabag sa ating pamahalaan. Kaya lang, siyempre, pagdating sa siyensya, sa medical, medyo taliwas yun. Pero naniniwala ba kayo mga idol, hindi lahat ng uri ng sakit normal na para sa doktor? Hindi po lahat ng uri ng sakit. At yung iba nga dyan, cancer di umano, findings ng doktor, cancer. Pero pag pinatignan mo sa mga paranormal, sa mga manggagamot, hindi siya cancer. Alitin siya ng mga masamang elemento. At yung sakit niya, hindi ordinaryo. Yun ang mga hindi kayang gamutin, idol, ng mga dalubhasang doktor. Kahit gaano ka pa kadalubhasang doktor, kapag ang sakit at karamdaman ng isang tao spiritual, wala ka magagawa dyan. O may mga idol tayo na bago nila ipadoktor yung pasyente nila, nagpapatingin muna sa mga albularyo o dyan sa mga paranormal na yan. May mga paranormal naman na pag tinignan nila yan, sinasabi nila kung para sa doktor yan o para sa kanila. Pag na-trace nila na may sabid yung tao, o ibig sabihin, may konting sapi, tinatanggal mo na nila yun.
bago ituro sa doktor. O sasabihin, magpa-doktor ka na para yung pinagdaanan, kaya ng bayaw ko, pag may ginamot yun, pag may tinanggal siyang gawa ng mga masamang espiritu, masamang elemento, at tapos yung tanggalin yun, sinasabi niya, magpa-doktor ka na, magpa-check up ka. Kasi bukod dyan, mayroon ka pa mga ibang karamdaman na para sa doktor. Oo. Yan ang mga magagaling na mga paranormal, magagaling na mga antingan. Hindi nila sinasarili na para kumita lang ng pera, kahit para sa doktor, sasabihin para sa kanila. O, di ba? Ang mga tunay na manggagamot at tunay na spiritual, tinitrace kung ano yung spiritual na karamdaman ng tao. At pagkatapos noon, ipapasa na yan sa talagang doktor. Kasi yung pinagdaanan yan, mga idol, physical, para sa doktor na yan. Kagaya nung sinasabi ng bayaw ko, yung mga sinasalbayan ng mga mangkukulam, mga manggagaway, mga tinatarakan ng karayom at kung ano ng mga ginagawa sa katawan, na yung iba tagtad ng sugat, sasabihin cancerous, yung sugat ng tao, cancer na raw. Kaya yung iba napuputulan ng paa, napuputulan ng kung ano ng bahagi ng katawan. Kaya sabi, cancer, pag-panding ng doktor. Pero pag hinawakan ng isang mga albularyo yan, nalalaman nila. Barang. Yung barang na uuwi sa cancer yan Pagka dinirekta mo sa doktor, sasabihin ng doktor, cancerous na to. Oh. Pero yon, pagka nakasimpo yung bayo ko ng mga ganon, tatanggalin niya muna lahat ng nilagay doon. Pagkatapos yung sasabihin niya, ipa-doktor mo na yan, tatalab na ang gamot dyan. Oh. Kasi pag may sapi ang isang tao, mga idol, kahit anong gawin ng doktor, hindi gagaling, lalala pa. Oo, totoo yun, lalala. Kasi may mga bagay na para sa spiritual na pangyayari. Hindi naman nakakapagtaka yan kasi nakalagay naman sa Biblia may mga manggagaway, di ba? Talaga yan, mga inkantador. O, yung mga nakikipag-ugnay sa mga patay, sa mga espiritu. Meron yan. Nakalagay sa Biblia yan, kaya hindi nakakapagtaka kung maglilitawan yung mga ganyan. O, may mga kaloob kasi, may kanya-kanyang kaloob. Nakalagay dito sa Biblia, may kaloob sa pagtuturo, may kaloob sa pamamahagi, may kaloob sa ganyang mga bagay na panggagamot. O, di ba? Ano mga unang panahon, wala pa yung mga doktor-doktor. Ano ba ang ginagawa? Di ba? Spiritual. O, yung mga manggagamot ng araw, wala pang doktor nagagamot nila yung sakit ng isang tao. At meron talaga mga tao pinagkalooban dyan na malaman yung karamdaman ng isang tao. Yan nga mga idol, nabanggit ko na nga yan sa mga unang kong video Meron kaming kasama dati na may third eye. Yung tunay na may third eye yung dito. Yung tagusan ng paningin. Kapag yan ang sumuri sa isang tao na may karamdaman, alam niya kung yung karamdaman ng tao yun para sa sa doktor. Pag sinabi niya, normal ang sakit nito, sa doktor to, ayun. Pag sinabi naman niya, may konting sabi dito, kailangan tanggalin muna natin. Yung mga tunay na may third eye, pag sinuri ang katawan ng tao, dahil pa x-ray machine. Masisira x-ray machine, pero yun hindi. Sasablay pa nga yung mga makinaryang ginagamit ng siyensya ngayon Pero yung mga tunay na may third eye, walang sablay yun. Pag tinignan yung sinuri yung katawan ng tao, may kasama kaming may third eye, ganyan, galing At yung mga tunay na may third eye, para malaman mo kung tunay na may third eye siya, dali mo siya sa bahay ng kamag-anak mo o kakilala mo na kabisado mo ang loob ng bahay. Pagdating nyo sa labas pa lang kayo, ipasuri mo sa kanya yung loob ng bahay. Kung ilan ang kwarto, ilan ang CR, at kung ano mga gamit sa loob ng bahay. Pag nasuri niya yan, at nasabi niya, tumama siya, tunay yun. Pero pag yung parang nanguhula lang, hindi ko maklaro, hindi yun, walang third eye yun. Wala yun, hindi tunay na may third eye yun. Kasi yung tunay na may third eye, sabi ko nga sa inyo, dahil pa yung x-ray machine Bakit? May nakasama kaming ganyan Oo. Tsaka yung mga tunay na may third eye, alam niyan sa paligid kung saan merong mga masamang elemento. Yung bahay, pag pinasuri mo, alam niya agad yan kung saan sa lugar ng bahay na yan, merong may laman. Merong may mga elemento. Ganon ang tunay na may third eye.
Kaya nga, nabanggit ito kay Idol Bungo eh. Shoutout sa'yo, Idol. Yung meron kaming na ano ng vlogger na kung tawagin si Third Eye eh. Pero ako mismo hindi ako naniniwalang may third eye yun eh. Kasi ang tunay na may third eye, kapag pumasok sa isang bahay, lalo nag-explore sila ng katatakutan, hindi na kailangan pumasok sa loob ng bahay yan o sa loob ng area. Sa labas pa lang, pag linipat niya yung kabuuan, nalalaman na niya kung saan meron. At hindi makakapagtago yan sa kanya. O yung mga tunay na may third eye, anumang elemento, anumang masamang espiritu, hindi yan makakapagtago. O, totoo yun. Kasi nga ako, hindi ko na ipagkakala sa inyo dahil nga meron akong dating bayaw na manggagamot. Napapasama ako minsan sa kanila. At panibasa ako nga, nabanggit ko na rin, dati akong pintor sa mga bahay na aming pinipinturan, yung mga abandonadong bahay na nire-renovate. Siyempre, pag nire-renovate siya, pipinturahan. O, doon pala sa mga nire-renovate, nalalaman na nung kasama na kami na may third eye. Kung ano nandiyan sa loob ng bahay. At palibasa nga, matagal din ako napasama sa kanila, nabigyan ako ng konting kaalaman nung bayaw ko. Oo, konti lang naman. Kaya pag ako napunta sa isang lugar, gano'n yung bahay na yun, abandonado, hindi ko siya mababibrate pag nasa labas pa lang ako. Pero pag pumasok na ako ng area, madali kong matitrace kung saan meron. Oo, nalalaman ko rin yan kahit wala akong third eye. Hindi rin makakapaglihim sa akin yan kasi mababibrate mo yan pag marunong ka eh. Oo, mababibrate mo kung saan meron. Eh, ito yung kwento ko rin sa inyo eh. May nag-importa sa akin sa lugar ng Paranaque. Patay na rin yung nag-importa sa akin eh, manghihilot yun. Oo, ano siya, yung parang physical therapy, nagte-therapy siya. Ngayon, eh, sinama niya ako kasi sabi niya, yung daw, permanent ano niya na tinitherapy. Nagtataka daw, marami na raw doktor na pinagpa-testingan, pinagpa-doktoran, may karamdaman siya na hindi nawawala. Di, sinama niya ako. Pagdating doon, pinakilala ako, ganyan. Nung pagdating ko, pagsuri ko ng ganyan, sabi ko, Manang, meron kang ibang karamdaman na hindi para sa doktor. Oo. Di, marunong ako mag-trace eh. Meron akong stick na ginagamit eh. Tinrace ko siya ng stick. Tapos tinrace ko yung loob ng bahay nila. Sabi ko, dito sa loob ng bahay nyo, maraming elemento. Tinuro ko kagad yung isang kwarto. Pagaya ka ako ng kwarto niya, no? Meron yun dyan eh. Tapos sabi nga ng mga katulong doon, Manong, tama ka. Kinakatakutan nga namin ng kwarto na yun, lalo pagdating ng gabi. So ako, sisipakin natin yan. Ayun, ayun pala, yung si Manang, meron siyang anak na may third eye. Tunay na may third eye siya. Ngayon, nung nagising yung mga bandang tanghali, pagbunga niya sa akin, tinignan niya ako mula pa hanggang ulo, sabi niya kagad sa akin, Manong, ba't hindi taglay mo? Sabi ko, paano mo nalaman? Sabi niya, ayan, may kasama ka oh, na hindi nakikita. Sabi ko, meron ka rito, no? Sabi niya, oo. Oh, eh ba't ka ako hindi mo kayang anuhin mo nandito sa inyo, pinababayaan mo lang. Sabi niya, kasi wala akong kakayahan dyan. Oo nga, may third eye ako, pero hindi ko alam paano ko sila aanuhin. Pero, parang ilag sila sa akin at takot sila sa akin. Sabi ko, ikaw, may third eye ka, kalakip ng third eye mo, may kapangyarihan ka, hindi mo lang alam, gamitin. Ang ganun ba, sabi niya? Oo, ang mga may third eye, may taglay na kapangyarihan yan. At hindi yan kayang daigin ng anumang uri ng masamang espiritu at ng elemento. Kinakatakutan nga nila yan, kasi nga, hindi sila makakapagtago dyan eh. Sabi ko, meron kang taglay, hindi mo lang alam, gamitin. Sabi niya, ganun ba, Manong? O, ito, parang sinusubok mo. Di ba yung kwarto niyan? Meron dyan eh. Sabi niya, oo, namumugad sila dyan. O, subukan mo. Kausapin mo, palayasin mo. Sabi mo, pag hindi sila umalis dyan, pupuksain natin sila. Sabi niya, takot ako, Manong, baka mamaya pag alis mo. Hindi, kausapin mo, ngayon hindi, pupuksain natin yan. Ikaw nakakakita, di ba? O, gusto mo, tampunan mo natin.
Ituro mo kung alin dyan ang gusto mong puksain natin. Sabi niya, yung isa dito, parang itong parang pinakaano nila eh. Pinuno. Turo mo. Pagturo niya, binugahan ko. Oh, sabi ko, ano nangyari? Sabi niya, naglaho, sabi niya, nalusaw. Ano nangyari sa mga kasama niya? Kung sabi mo ang kasama niya, palayasin mo. Ikaw na, kaya mo nang palayasin yan. Oh, sinabi niya, lumayos na kayo, huwag yung pugaran ng kwarto namin. Matagal na namin hindi nagagamit yan. Ngayon, kung hindi kayo aalisin, sabay tinuro ako. Papupuksa ko kayo dito sa kasama ko. Sabi ko, huwag mo nang paalisin. Iganon mo ka ko yung kamay mo, ganyan mo yung buka mo, para yung 5 daliri mo. Ganyan mo sa loob ng kwarto. Mga makakatakas dyan. Kasi pag ganun niya, binugahan ko. O, ano nangyari? Wala, sabi niya, Manong, ito nga sinabi mo. Ganun kasi lahat. Ganon, sabi ko ikaw, meron kang tagla, hindi mo lang alam gamitin. At ito, totoo lang, kaya mo yun eh. Oo, kaya mo yun. Eh, ano ba sabi niya ginagamit na? Ang alam ko, may mga ipakitik na ginagamit yan eh. Nakagaya mo, na meron kang third eye, hindi mo na kailangan gumamit ng ipakitik. Gamitin mo lang yung power mo. Pag ginanyan mo yung kamay mo, at kaya mo utusan yan eh. Pag sinabi mo na, maglaho kayo lahat. Oo. Tapos hipan mo yung kamay mo. Subukan mo ka ako, dito tayo sa kabilang ano. Sa'yo ko yung pagagawa. Hindi pumunta kami sa may kabila. Sabi niya, ito Manong, meron din dito, ayan o. Oh. Paubaya ko sa'yo. Sige. Wag isang daliri, ganon mo yung kamay mo, idahad mo ng ganon. Tutok mo ng ganyan. Para i-spread yan eh. O pagkatapos, bumanggit ka sa isip mo nung bagay na mapupuksa sila. Pwede ba yun, Manong? Pwede yun, bumanggit ka. Ganun nga ginawa niya. O nagulat siya. Sabi niya, o nga Manong, totoo nga sinabi mo. Kaya nga eh, hindi na nga ako kailangan dapat dito eh. Ito ka ako niya, sinama pa ako, meron pa pala. Eh sabi niya, kasi Manong, salamat ng marami ha. Ikaw ang nagturo sa akin na matutunan kong gamitin. Sabi niya, hindi ko talaga alam. Pero nakakakita ako ng kahit anong bagay dito. Kaya minsan nga ako, pati ako minsan natatakot. Huwag ka matakot. Pag natakot ka, pinapalakas mo sila. Ah, ganun ba yun? Sabi ko, oo. Once na natakot ka sa mga yan, pinapalakas mo sila. Ganun yan, sabi ko sa kanya. O, paano? Sabi ko, suruin natin lahat itong kabuuan ng bahay nyo, lahat ng nandito. Sibakin na natin. Kaya bago ako umuwi nun, sinipak na namin lahat yun. Pinagtulungan namin. Ganon mga idol, kaya yung mga tunay na may third eye, huwag niyong mamatahin yan. Kaya lang sila, hindi nila alam yung kakayahan nila. Oo, hindi nila alam gamitin. Kasi kasama namin may third eye, pag di pa nga inuutos ng bayaw ko, pag sinabi niya na, pag hindi ka umalis dyan. Oo. Yan. Yan naman mga bagay na ganyan mga idol, nakalagay din sa Bible yan eh. Oo, hindi naman nakakapagtaka yan kasi nasa Biblia yan eh. Bahagi yan doon sa sinabi sa Biblia na pagkaugong ng 7 kunog, isusulat ko sana. Ano sabi ng Diyos? Tatakan mo at isara ang aklat. Yun, yung mga bagay na hindi na, mga bagay na lihim yun na hindi na pinasulat. Ngayon, may mga kanya-kanyang pinagkalooban doon. Yung mga bagay na lihim na yun. Doon yun yung pinagkaloob sa mga, ayan, yung mga paranormal nga. Diyan sa kanila pinagkaloob yan. Hindi yan sa hayag. Kasi ang Bible sa hayag. Sa hayag yan. Na gustong mangyari ng Diyos sa tao. Ngayon, may mga bagay na lihim na hindi niya inihayag. Kaya sabi, pagkaugong ng 7 kunog, isusulat ko sana, sabi ng Diyos, tatakan mo ang aklat at isara, takpan. Hindi niya sinulat, pero alam niya kung ano yung mga bagay na lihim na yun. Hindi na lang ipinasulat. At yung mga bagay na lihim na yun, yun nga yung may mga pinagkalooban nun. Kaya yun din yung nakalagay sa may kanya-kanyang kaloob. Kaya lang ako mga idol, bago ako naging iglesia, galing ako dyan.
At yung bayaw ko, dalawa kami ng bayaw ko. Ayun nga, may ministro nga doon na sinabihan yung bayaw ko. Kapag nagpabautismo ka, diyan mo malalaman kung yung taglay mo katotohanan o sa diablo. Kasi oras na mabautismohan ka, marami na kaming dinukrinahan na may kagaya mong taglay. Nung mabautismohan, pinatesting namin yung taglay, hindi na niya magamit. Nabura sa isip niya. Pero sabi niya, pag tunay at totoo yun sa'yo, hindi mo mawawala yan. Kaloob na talaga sa'yo yan. Kaya lang, swerte ka nga lang, natawag ka sa iglesia. Kinukwento nga ng ministro, meron daw siyang nadiktinuhan inusig yung mga kapatid dun Oo. Gabi-gabi raw, ginugulo yung kapilya meron bagong bautismo doon na may taglay. Nung napundi raw yung kapatid na yun, manalangin daw, sabi, Ama, pagkamantala, hinihingi ko sa iyo, balik mo sa akin yung dati kong taglay. Hindi ako papayag na abusuhin itong kapilya. Hindi ako papayag na abusuhin ng mga kapatiran dito na walang kakayahan. Binabato daw yung kapilya. Tapos, tropa-tropa. Pero nung nagalit daw yung kapatid, nanalangin talaga muna siya, hiniling niya. Hindi nga raw makapaniwala yung mga pulis Hindi siya nakulong, hindi siya na Kasi yung mga iskombro na nakatambak doon sa may labas ng kapilya, inutusan niya Pagkumpas daw ng kamay ganun, wala naman daw sinabi, kinumpas lang daw yung kamay. Pag angat ng kamay ganun, yung mga iskombro nag-aangatan. Lagpas ulo yung angat ng iskombro. Pag ganun daw ng kapatid, nag-uunahan yung iskombro, papunta rin sa mga sumusugot, papuntang kapilya. 6 daw ang namatay doon. Nung nakita nung na nagliliparan yung mga iskombro, nagtakbuhan pabalik. Yan lang, malas lang yung mga inabot. Tama, yun mo yung iskombro, malalaki pa sa ulo ng tao. Siyempre, pag sinabing iskombro, mga batong yun Kaya malas nga lang ng mga inabot, 6 daw ang patay doon. Nangyari daw yun, matagal ng panahon. Kaya yun, sabi nga doon sa bayaw ko, malalaman mo yung taglay mo kung tunay pag ikaw nabautismuhan. Kasi maraming kagaya mo na nabautismuhan, wala nang pakinabang. Hindi na niya nagamit. Pero yung bayaw ko, nung nabautismuhan yun, may pagsubok agad na nangyari. Hindi po kayo maniniwala, pagsamba yun pagsamba. Kung merong kapatid na inalhin ng masamang espiritu. Inalhinan. Alam mo, sabi ng ministro, lumayas, hindi na parayas ng ministro Ang sabi pa sinong amang tinatawagan mo? Kinutya pa yung ministro. Ngayon, sabi ng mga kapatid, ikaano ang kailangan dyan? Ngayon yung konti, pagdating ng bayaw ko. Kano? Alam ko na, sabi niya. Sige, malis kayo dyan. Iwanan nyo yan. Pagbunga dyan ng ganyan, sa may pinto, sabi niya, tinuro lang niya. Huwag mo na tayo makalapit pa ako sa'yo, lumayas ka. Ano lang sinabi ng bayaw ko? Yung konti, natumba yung kapatid na wala ng malay. Nung magkamalay, tinanong namin siya, ano nangyari sa'yo? Ba't ganyan ka? Pagsamba pa naman. Sabi niya, may malaking lalaki raw na lumapit sa kanya, maitim. Tapos, hindi na raw niya alam kung ano nangyari. Sabi ni bayaw ko, sumanib sa'yo yun, hindi mo ba alam? Mamimirwisyo. Sabi niya, baka bumalik siya pag ano. Mamaya pagtapos ng pagsamba, tatawagin natin yun, pupuksain natin. Inuksanong bayaw ko yun. Kasi, hindi ka titigilan, ililigawan ka. Kusunada pala yung kapatid. At may nangyari na rin yan. Mga awit ng kapatid, niligawan din ng engkanto doon sa bahay na tinitirahan nila. Sinabi pa ng bayo ko, umalis ka rito, lumipat kayo ng iba.
Kung gusto mo sabi niyang mabuhay pa yung asawa mo. Kasi nagkasakit bigla yung asawa niya. Yun din, nasira din ang panalangin ng mga kapatid doon. Naikutan nyo ng mga awit, dakulot, saka dakulesa. Tapos isang manggagawa, isang ministro. Pinanalangin yun. Eh kami nung bayan ko, nakatayo lang kami sa may pinto. Hindi na kami sumama sa kapulungan. Patayo, sabi ng bayan ko, dito na tayo. Alalayan natin sila, sumaybayan natin. Nananalangin yung ministro. Bumangon yung kapatid nanlilisik yung mata Nasira yung panalangin nila. Oo, totoo yun. Nasira yung panalangin, nagatasan yung mga kapatid. Bumangon din. Dadambahin yung ministro Oo. Pagkakita namin ng ganyan, sabi agad yung bayaw ko. Tinuro siya Kung punantay makalapit pa ako sa'yo, sabagay, hindi na ako kailangan lumapit pa. Pagturo ng ganun, inihipan Natumba yung kapatid. Pagtumba ng kapatid, kinabahan lahat, baka raw na ano. Hindi mag-alala, pinuksa ko lang yung masamang espiritu sa katawan niya. Yan po, tinagkamalay, ganun namin. O sabi niya, may lumapit sa akin, sabi niya na, malbasarado siya na maitim na lalaki. Yun, nililigawan ka nun. Pero huwag ka na mag-alala. Wala na yun. Sabi sa kasawa, marami dito sa tinitirahan nyo, may papalit dyan, umalis kayo dito. Hindi niniwala yung kapatid. Kakulo. Mga awit yung babae. Hindi niniwala. Sabi ka hindi po, isa po tayo, hindi tayo, sabi ni Lumbayaw ko, alam niyo ba mga masamang espiritu at ang mga masamang elemento, walang sinisino? Kay Iglesia ka Di ba nakalagay naman sa Biblia, ultimo hinirang, aakitin yan. Parang leon na umaangin yan. O ano nangyari? Iglesia kayo pareho kami tungkulin. Napalayas niyo ba? O yung mismong ministro natin, nananalangin. Kasama ka sa panalangin, di ba? Diakono ka O ano nangyari? Nag-atrasan kayo nung bumangon. Nung lilisik yung mata Pero pagkakita namin ganun bumangon siya, lumingon sa amin. Pag lumingon sa amin, sabi ng bayaw ko, kung walang tayo makalapit pa ako sa'yo. Sabagay, hindi na ako kailangan lumapit. Tumo ako subukan. Pagturo ng bayaw ko ng ganyan, pag-ihip sa daliri, natumba yung kapatid. Sabi niya, di ba nagpapakita sa'yo yun? Oo. Ang ginapin mo, kung makikita mo pa siya. Nag-inap, wala na. Kung natatanda mo, saan malimit magpakita? Sabi niya dyan sa may kusina. Ang ginapin mo sa may kusina. Tara, puntahan natin yung kusina. Baka nandiyan pa. Kasi yung kusina ninyo, may puno na ano dun yung malaman kung kayo mito ba yung puno na yun. Yan sa puno. Residensya ng puno yan. Kaya yung mga bahay pala na may mga malalaking puno, delikado minsan yun pag pinugaran nyo. Oo. Kahit si Ed Kaluwag, sinasabi yun. Mag-ingat kayo sa mga puno na nasa loob ng compound ninyo. Kaya lang, pinupugaran yan. Kaya sabi niya sa puno, pero wala na siya ngayon yan. Kaya lang marami dito sa paikot nyo. Pero yan, matatakot na yan. Hindi nagagalaw sa inyo yan. Pero mas mabuti pa rin umalis kayo dito. Hindi naniwala yung asawa. Buwan lang nakalipas. Matigok yung asawa niya Nagalit pala, yung palang pinuksa ni Lumbayaw ko, may kapatid pala yun na yun ang nagiganti. Ay sabi ng bayaw ko, kung nakinig ka sa akin, buhay pa sana asawa mo. Oo, iglesia tayo. Basta panig tayo ng Diyos. Pero, pag wala kang kakayahan para banggain yan, at kung mahina ang pananampalataya mo, diyan nga nalalaman kung malakas pananampalataya mo kahit iglesia tayo.
Mahina pa na ng palataya mo, sabi sa kanya. Kaya nadadaig ka. Pero kung malakas pa na ng palataya mo, talagang pininindigan mong iglesia ka, hawak ka ng Diyos, hindi mangyayari yun. Kaya lang, ikaw kapatid, sabi niya. Nababasa ko sa ano mo na mahina pa na ng palataya mo. At kung wala kang kakayahan na kagaya ko, madadaig ka. Sabi nga niya, itong bayaw ko, sige kaboy. Ha? Bukod yung malakas ang pananampalataya nito. May taglay ito. Ganon mga idol, napagkukwentuhan lang naman natin yan dahil kasi napapanahon din eh. May mga pangyayari. Kaya nga minsan, yung mga idol natin dyan, ang mga antingan, pag nagko-comment ako sa ano nila, sinasabihan ko, nag-a-advise din ako sa nila. So, kasi may mga idol tayo na minsan taliwas din yung ginagawa. So, kaya minsan pagka nakita kong ganun, nakita ko sa mga comment na ano, nagko-comment ako, sabi ko, idol, kung gusto mong manatili sa iyo yan at samahan ka ng kapangyarihan ng ita, huwag mong haluan ng kalokohan. Kasi may mga, hindi mo rin masisisi yung mga ganyan mga manggagamot dahil gumagamit sila ng kung ano-ano. Kailangan din nila ng ganun. Diba, tama? Kaya lang kasi abuso din yung iba. Kaya pag naramdaman ko na parang hindi maganda, pinapayuhan ko. Sabi ko, idol, yung nakalagay sa Biblia, pinagkaloob na walang bayad, ipamahagi mong walang bayad. O naunawaan ko, kailangan mo rin ng ganon, ng financial. Pero, wag naman yung crying money. Huwag naman yung abuso na may mga ambulado tayong idol na ang lalaki sumingil, libo. Oo. Totoo naman kasi yun, kasi ang katuwiran ng iba, buhay ko rin ang kapalit. Buhay din daw nila ang kapalit ko kung sakali. Totoo yun. Pag may hinahina ka, lalo yung mga sinasalbahin ng mga tao, buti pa nga sinasalbahin ng mga elemento, sinasalbahin ng mga masamang espiritu, hindi nakakatakot yun eh. Walang buwelta yun eh. Oo, yung mga engkanto na yan, hindi ka kayang buweltahan yan. Kasi ang kapangyarihan ng mga yan may hangganan. Kung hanggang saan sila, doon lang. Pag naramdaman nila hindi ka nila kaya, bibitaw talaga yan. Lalo't may pinuksa ka na. Oo. Hindi ka gaya ng tao, yung mga makukulam, manggagaway, delikado yan. Pag bumelta yan, tsaka yan, sinungaling. Mangangako lang, pero hindi totoo pa rin. O, buti pa nga yung mga elemento pag nangako eh. Pag sinabing hindi na kami uulit, hindi na talaga eh. Pero yung mga tao, mapangakuha ka lang. At mga bigat nung, pag puwerta nung, kasama ka. Pupuksain yung sinasalbahin nila, pati ikaw, baka unahin ka pa. Lalo't naramdaman kaya ka. O. Yun ang nakakatakot doon. Pero pag naramdaman naman nila na hindi ka nila kaya, at malakas ka talaga, bibitaw. Lalo yung sampulan mo. Kaya nga yung bayaw ko, pag may nahuli yun na manggagaway o ano mang mangkukulam, pag nangako, sabi niya, huwag ka na mangako. Kasi, sinasabi mong hindi ka na uulit, talagang hindi ka na makakaulit. Uling ano mo na to. Yung bayaw ko, malupit yun. Pag sinabi ko, puksain ka nun. Kahit sino ka pa. Kapag sinabi, hindi na po ako uulit, talagang hindi ka na uulit. Dahil uling ano mo na to. Oh, para malaman ng pamilya mo, kung lahi ninyo yung ganyan, bibigyan kita ng pagkakataon, magtawag ka. Magtawag ka pa. Kung sino yung pinakamalakas sa inyo, tawagin mo. Ay, may kasama kami, Mr. Day. Sige, subaybayan mo. Pinaalis mo sa katawan ng tao. At sinan, tawag ka. Sino po, ayaw mo. Sige, Beno, gusto mo tunuhin. Pupuksain na yun. Ganon. Kaya ang manggagamot, pag hindi marunong pumuksa, tatawanan lang. Tatawanan lang ng mga
Manggagaway. Oo. Tatawanan lang yan. Pero pag pumupuksa ka, pangingilagan ka. Kahit nga yung Diablo, sabi ng bayaw ko, yung mga aliporis ng Diablo, isa na yung mga masamang espiritu, yung mga elemento, aliporis ng Diablo yan eh. Sabi ng bayaw ko, pag pumupuksa ka ng mga yan, yung mismong Diablo na humahawak dyan, kilala ka na. Saan ka man pumaroon, na may mga aliporis siya, pagdating mo roon, hindi niya papakilusin niya, mga aliporis niya. Kilala ka na eh, alam na pupuksain mo sila eh. Kaya nga nung minsan meron kami pinuntahan eh, sabi nung kasama namin Mr. Ay, kuya, parang tahimik sila. Pero nandiyan sila, oh yan oh, nakatingin na sa atin. Kilala na tayo niyan. Yung umahawak niya, kilala na tayo. Hindi talaga papakilusin yan. Kakasabi ng bayaw ko, oh, ako nakikisuyo at nakikiusap sa inyo. Inimporta kami ng may bahay dito dahil namimirwisyo kayo. Ngayon, dinatna namin kayo, tahimik kayo. Sana, manatiling ganyan. Hindi naman namin sinasabing lumayas kayo rito, umalis kayo rito. Pero, huwag nyo silang pimirwisyoin. Dahil once na tumawag sa amin yung dyan, kayo may kagagawan. Pasensyahan tayo. Nakakausap ko na ng bayaw ko eh. So, mga elemento. Kaya, turo mo yung puno dyan na may laman. Ayun o. Oh. Hindi kita papakilaman, pero huwag ka makikialam dito. Gusto mo manatili ka dyan, okay lang, diyan ka. Kung ayaw nyo mapirwisyo ka, kausapin ko sila para ilagan at anuhan kayo, iwasan. Pero kung hindi naman kayo ginagalaw at kayo mamimirwisyo, ikaw, huwag mo sabihin residente ka ng puno na yan. Ganun, yung bayaw ko. Hindi yun. Yung nga sabi niya, kapag kilala ka na ng Diablo na kumahawak sa kanila, kasi lahat yan, pinaghaharian ng Diablo yan. Pag kilala ka na nun, hindi niya pakikilusin yan. Lalo't kinausap mo. Kaya yun eh, marami rin naman kaming napuntahan lugar na pinuksa namin yung mga nagmamatigas. Ang pinakamalupit ng mga inkantado, yung tinatawag na inkantado pula. Puro babae yan eh. Kumbaga sa normal na kalagayan natin, mga Amazona yan. Inkantada, pula. Yan ang malupit, hindi marunong patawad yan. Kahit pahingi mo ng tawad yung sinalbahe, hindi yan marunong patawad. Nangyari yan doon sa hipag ko eh. Sabi ba naman eh, gawin yung gusto nyo, gagawin ko gusto ko, ako lang makakapigil sa akin. Sabi ng bayaw ko, mayabang ka pala eh, baka wala ka ibuga. Sabi niya, yan ang gustong-gusto ko na pananalita eh. O, sige, para magkasubukan tayo. Sabi ko sa may third eye, turo mo, tinuro. Yung bugahan. O, sabi ng may third eye, mayabang nga siya, kuya. Wala, umusok. Wala na yan. Yan puno ng kawayan, namamahay sa puno ng kawayan eh. Yan puno ng kawayan na yan. Makalipas ang ilang araw, malalanta na yan. Hindi na siya, wala na eh. Ang isang puno pag mayabong at maano, yung namamahay. Pero pag pinuksa mo yung namamahay dyan, unti-unti mamatay na rin yan. Maliban na kung may papalit ang timano. Napupugaran siya. Kaya sabi nga ng bayo ko, kahit puksain natin yan, kapag yan ay natiling buhay, may papalit. May papalit. Pero yung papalit yan, huwag natin munang pakialaman hanggat di siya nakikialam. At yung papalit yan, kilala na tayo nun, alam na niya yun, na tayong pumuksa. Kaya pumalit mo siya dyan, hindi na yun makikialam. Nagustuhan lang niya yun, kasi maganda. Yun daw, pagka nagustuhan ng mga gustong pumalit, hindi mamimirwisyo yun. Doon lang yun. Nagustuhan lang yung ano dahil wala na yung namamahay doon. Ayan, paano? Tayo naman eh, nagkukwentuhan lang sa mga bagay na may kaugnayan sa spiritual, sa paranormal. Huwag naman yung puro na lang tayo kay Epipanyo, puro na lang tayo doon kay Aling Marie,
sumisikat na siya ng gusto, kaya mo na siya doon. Tumapik naman tayo ng mga ibang bagay. Di ba? Dala, kahit pa paano mga idol, meron kayong konting napulot sa akin o may natutunan kayo. So, lalo yung mga kapatid natin sa iglesia, mga kapatid, ha? Hindi ko inaano yung ano nyo kasi kayo, tinuruan ng pamamahala sa hayag, biblical. Hindi kagaya ko ako, bago ako naging iglesia, galing ako sa spiritual. At doon ko napatunayan mga kapatid na yung sinabi ng ministro, malalaman mo yan kapag nabautismuhan ka kung nasa iyo pa. Ay awa ng Diyos sa mga kapatid, nasa akin pa eh. Nagagamit ko sa pamilya. Pag meron may sakit sa pamilya ko, tubig lang ang katapat. Oo, tubig lang. May mga spiritual pangyayari. Yun. Kaya kayo mga kapatid, kung wala kayong alam sa spiritual, manatili kayo doon sa hayag, sa Biblia. Sundin nyo yung nakalagay sa Biblia. Huwag nyo akong gagayahin kasi iba ako eh. Oo, kasi bago ako natawag sa iglesia, dati na akong galing sa spiritual. Pero mas malakas ang pananalig ko sa Ama. At hindi ako gumagamit ng anumang kapangyarihan nang hindi ko isinasangguni sa Kanya. Kasi sabi nga sa Biblia, huwag kayong gagamit ng anumang kapangyarihan kung hindi kailangan. Diba? Eh siyempre, pag masamang espiritu at mga diablo na, nananalangin ako sa Ama, hinihiling ko. Pagkatapos, pag nahiling ko yun, saka ko gagamutin yung pamilya ko na may karamdaman. Ito naman, pamilya ko lang to sa ibang tao, hindi naman ako nakikihanap. Minsan nga, mga kapitbahay namin, palibasa lang ng marunong ako, minsan, ini-important din ako, sinasabi ko, hindi na ako pwede dyan. Nangako din naman ako sa Ama na gagamitin ko to sa pamilya lang. Kung marami na akong nagpunta sa bahay, naawa nga din ako, pero wala akong magawa. Oo. Sabi ko, pasensya na, hindi na ako gumagawa ng ganyan. Pero minsan may pagkakataon din na pag pinakilos ako, naniniwala ako pag pinakilos ka ng Ama. Oo, pag pinakilos ka, may mga pagkakataon minsan na pag nakita ko yung tao, parang awang-awa ako na parang tatawag ako sa Ama, Ama, dapat ko papakialaman to. Bigyan mo ako ng sign kung papakialaman ko. Minsan talaga naman, nagbibigay din ng sign ng Ama eh. Kung dapat mong pakialaman eh. Pero minsan naman, kahit kapamilya ko na nga, pagkain ng pisang ko, kinalbahe yun, mahal na araw, hindi ako pinakilos doon. Nakatingin lang ako. Pero nagtataka nga ako, pag hindi ka papakilusin, wala lang eh. Namatay yun. Namatay yung pinsang ko na yun. Hindi ako pinakilos. Pero kasi nung bago nangyari sa kanya, yung binati ko na siya, sabi ko, Bet, parang may dinaramdam ka. Sabi niya, hindi, wala to. Saka kasi yung pinsang ko na yun, marahil kaya hindi ako pinakilos doon, Bertoldo yun. O Bertoldo yun, hindi naniniwala sa mga ganun-ganun yun. Sinabihan ko pa siya, mag-ingat ka sa mga pinupuntahan mo. Hindi siya naniniwala sa mga ganun. Bertoldo yun, binibigyan ko nga ng konting spaghetti yun dahil una, manginginom. Magagamit mo ka ako sa inuman yan. Titiwarik lahat yung kasama mo sa inuman, pero ikaw, mananatili na kaupo. Meron tayong spaghetti sa inum eh, na hindi tatalab yung alak eh. Yung ginawa ko na nga minsan yan eh, binilit ako ng mga tropa eh. Oh. Sabi mo eh, nakalabing isang White Castle kami eh. Taob sila lahat eh. Kaya nung sumunod na ano, hindi na nila ako niyaya. Sabi nila sa akin, bakit ka palang kainuman eh? Sayang lang yung anak sa'yo. Oh, sabi ko eh, kayo may gusto niyan, hindi naman ako eh. Sabi niya, madaya ka eh. Ginagamitan mo kami ng ano eh. Kaya naman kako nasasabay ako sa inyo. Alam naman yung kako, iba ako, di ba? Mamapilit kayo eh.
Mula nun, hindi na nila ako niyaya sa inuman. Kaya lang daw yung anak pag akong kaharap nila. Yung isa ko pang bayaw, number 1 manginginom, mayabang pa sa inom. Pag nakainom yun, may sprikitik din yun. Yung bote, binabasag sa ulo. Ginagano, tapos kumakain ng bote yun. Magkakontra kami ng nalalaman nun. Pinilit ako mag-inom-inom. Pinagbigyan ko. Hindi pa namin naubos yung isang binog yung gin. Oo, hindi pa nangangalahati yung taob siya eh. Sayad yung tuka niya rin sa lamesa. Kinabukasan, sabi niya sa akin, sabi niya, bayaw, tinira mo ako ah. Sabi ko, bakit? Ako baka wala ka lang kako sa mundo. Ito, iniwan mo ako sa ere, tinudugan mo ako eh. Kaya ako, tinakpan ko, tirahin mo ulit mamaya pag ano. Sabi niya, ako na lang, hindi na kita yayain. Meron tayong ano dyan eh, kung gusto natin malating yung kaharap, hindi makakaubos ng 3 shot yun, taob yun. Yung ako natawa sa kanya eh, di pa nangalahati yung nag-single kami eh, sa isang binog eh. Sabi niya pa, bitin sa atin to. Sabi ko, baka di pa natin ako maubos yan. Hindi, sabi niya, ikaw pa, lang kung malakas ka rin binog. Ako, hindi na ako masyadong umiinom ngayon. Saka hindi na ako umiinom. Iyaya mo na ako, kaya ako napilitan sa'yo. Ay, di ba, sabi niya, pag hindi mo na kaya, pahinga ka na, ako nang bahala. Yung pala, baliktad na nangyari. Siya ako mahinga. Nung pang-apat na tagay, ako naging tanggero eh. Pang-apat na tagay, ganun-ganun na siya sa akin. Yung ang konti, kumapay na rin sa lamesa. Sabi ng kapatid ko, tulog na yan kuya. Sabi ko, akaya mo doon sa higaan. Sabi ko, Biyaw, hindi mo niyata kaya, pahinga ka na. Mukhang wala ka sa mood. O, nagpaalam siya. Sabi niya, tulog na ako, Biyaw. Tulog siya. Kaya kinabukasan, kinantsawan niya ako eh. Sabi niya, ninali mo ako kahapon. Sabi ko, hindi, wala ka lang siguro sa mood. Yun mga idol. Kaya nga, ito, napagkukwentuhan lang naman natin. At ako, hindi ko pinagkakaila, kahit iglesia ako ni Cristo, hindi ko pinagkakaila na may alam akong konti sa pagdating sa mga spiritual. Sa panggagamot, yan. Kaya pag mga simple sakit lang ng mga anak ko, o yung ako ko, pag sinuri ko yan at para sa doktor, dali mo yun doon sa pa-check up sa doktor yan. Gano'n pa man, sinusuportahan ko pa rin, pinapainom ko pa rin ng tubig na may sprikitik. Yung tubig na may sprikitik, daig pa ang klase, kahit anong klaseng gamot daig pa yun. Pero mas gusto ko rin, masuri ng doktor para maresitahan siya ng tamang gamot, di ba? Yun naman ang sabi ng bayaw ko eh, matapos mo suriin at naano mo na para sa doktor, ano mo sa doktor? Masuportahan mo na lang. Pero pag nasuri ko na hindi siya para sa doktor, talagang sisipatin ko. Siya, kinakausap ko, pagbibigyan kita, huwag mo nang ulitin ha. Pag inulit mo to, huwag mo sabihin hindi kita nakikita. Kahit hindi kita nakikita, kaya kita semplakin. Matataramdaman ko kung nasaan ka, sempla ka sa akin. Yun na mga idol, tayo naman nagkukwentuhan lang. Pabawa na ha. Maraming salamat sa inyo mga idol ha. Kung may mga comment kayo, lagyan nyo sa comment section. At kung meron kayong mga katanungan, siyempre naman, tayo naman kwentuhan lang naman yung atin eh. Marami pa kayong malalaman sa akin mga idol tungkol sa mga bagay ng mga spiritual. O kasi, kaya lang naman ako dyan kay Epifanio niya kasi napapanahon. Kaya kasi binanatan na ng iglesia. Kaya, ito si Ginoong Epifanio, pag nakatagpo ito nung mga antingan na tao, ewan ko lang kung di sumentak ko eh. Oo. Yan lang, swerte lang niya. Pero bahala lang ang ama sa kanya at ang ating batas. Yung nga sabi ng tagapabahala paubaya siya sa batas. May batas tayo na para umano sa kanya. Di ba? Tama. Okay no ha. Salamat ang marami at sinamahan niyo ako sa maikli nating kwentuhan ito. Ha? Sa mga susunod,
muli tayo magsasama, pero ngayon, pansamantala, mag-iwa-iwalay muna tayo. Ito pong muli ay inyong lingkod, si Boyet, ng Vlog TV, ay pansamantalang magpapaalam. Paalam!